Laking gulat ng isang lalaki nang makita ang batang palaboy na may hawak na maruming manika. Kapareho kasi yun ng laruan ng dati niyang anak na matagal na ngang nawawala. Nakakainis naman tong traffic na to. Bakit ngayon pa? Kung kailan nagmamadali ako sa meeting. Naiinis na bulong ni Richard habang nakatingin sa unahan. 9:09 na ng umaga. Bilang CEO, importante sa kanyang oras. Napatingin si Richard sa bintana ng may kumatok roon na bata. Ibinaba niya ang bintana ng driver's seat. Palimos po para may pambili lang po ng ulam namin mamayang gabi. Nakaramdam si Richard ng awa rito. Kumuha siya ng pitaka ng 500 piso at iniabot yun sa bata. O hayan, ibigay mo sa nanay mo. Huwag ka nang mamalimos ha. Sa edad mong yang dapat nag-aaral ka at naglalaro. Magtinda ka na lang. Wala po kaming pasok ngayon kuya pero salamat po rito sa pera. Tiyak na matutuwa po si mama. Napangiti naman si Richard sa nakitang saya sa mukha ng bata. Naglakad na ito palayo. Sandali. Familiar sa kanya ang hawak nitong medyo may karumihang manika. Ganoon na ganoon ang nag-iisang manika ng anak niyang matagal nang nawawala. Lumabas si Richard ng sasakyan at mga habulin ng bata pero umusad na ang traffic. Wala siyang nagawa kundi bumalik ng sasakyan. Napaisip siya, ang manika kasing yun ay customized para sa kanyang anak dati. Napaisip na nga lamang siya at hindi makapaniwala. Yun ang bumabagabag sa kanya. Samantala, our meeting is done. I will be here for a couple of months para makita ang improvement ng manufacture. Narito kasi siya sa bagong branch ng kumpanya. They manufacture coffee in the country. Nagkalat na yon sa buong bansa. Mabuti na lang talaga na isagawa niya ang meeting ng maayos kahit na sumasagi pa rin sa isip niya ang batang may dalang customized manika. Pabalik na nga si Richard sa lugar na yon para makita ulit ang bata. Mama! May nagbigay pa sa akin ng 500! Napatingin si Rosenda sa anak na papasok nga ng bahay. Kasalukuyan siyang naggagansilyo dahil ibebenta niya yon sa suki niya. Iniabot ni J-Lord ang 500 pesos. Anak, di ba sinabi ko sa iyo na huwag ka nang mamamalimos? Hindi mo na kailangan tulungan si mama dahil ginagawa ko naman ang makakaya ko para maibigay ang pangangailangan mo. Paano kung mapahamak ka? Napayo ko na lamang ng ulo si J-Lord. Pasensya na po mama. Gustong gusto ko lang po talaga kasing makatulong sa inyo. Dahil alam ko pong nahihirapan kayo. Saka gusto ko rin pong makita ang tatay ko. Diba sabi niyo po bigay niya po sa akin tong manika baka sakali po na makita niya ang manika. Hindi man naging maganda ang paghihiwalay ni na Rosenda at ng ama ni J-Lord. Ayaw naman niyang ipagkait rito ang kagustuhan na makilala ang ama dahil karapatan nga niya ito. Ngunit imposible nang makita ang dalawa. Kung si Rosenda lang ang masusunod, gusto na nga niyang itigil lang ng anak ang paghahanap sa ama. Tiyak na may pamilya na nga rin ng lalaki. Anak, maligo ka na at lalaban ko na lang yung manika mo, napakarumi na kasi. Sinunod naman siya ni J-Lord. Napalaki niyang masunuri ng bata. Bakit hindi ko siya makita? Samantala tanong naman ni Richard sa sarili. Kanina pa siya paikot-ikot sa lugar kung saan niya nakikita ang bata. 1 linggo na nga niya itong ginagawa. Pabalik-balik. Liliko na nga sana siya para umuwi ng matanaw niya ang bata sa di kalayuan habang may hawak-hawak na sampagita. Yun yung bata. Kinabig ni Richard ang manibela palapit sa bata. Nang matapat rito, ibinaba niya ang bintana. Nanlaki nga ang mga mata nang napatitig sa kanya. Di ba po kayo po yung nagbigay sa akin ng 500 pesos? Ngumiti si Richard sa bata. Kailangan na nga niyang tanungin kung saan ito nakuhang manika. Lumabas siya ng sasakyan at tinabihan nito sa gilid ng daan. Oo, ako nga. Anong pangalan mo ha? J-Lord po. Kayo po, anong pangalan niyo? Richard.
Richard ang pangalan ko. Asan yung manika na hawak mo noon? Napakunot noo ang bata. Nasa bahay po Baka po kasi mawala ako sa pagtitinda. Paiba-iba po kasi ako ng lugar. Tumango-tango si Richard. Mabuti naman at nagtitinda ka na ngayon. Opo, ayaw po kasi ni mama na mamalimos po ako kaya nagtinda po ako ng sampagita. Kapitbahay kasi namin gumagawa po ng sampagita. Baka po gusto niyo pong bumili. Napatango-tango naman si Richard. Mabuti naman. At hindi na pinayagan na namamalimos nga si Jaylord ng ina. Mas mabuti ang nagtitinda ka kaysa namamalimos. Yung manika, sa'yo ba yun? Opo, akin nga po yun. Bakit po? Parang may kung anong pumisil sa puso ni Richard. Kung anak niya ang bata, hirap ang dinanas nga nito sa paglaki. Samantalang siya, nabubuhay sa karangyaan. Ganun na ganun kasi yung manika na binigay ko sa anak ko noon. 9 na taon na kasi siyang nawawala. Ilang taon ka na ba? Malay mo, ikaw pala ang nawawala akong anak. Wala nang patumpik-tumpik pa, nasaad ni Richard. Hindi makapaniwalang napatitig si Jaylord kay Richard. Totoo po ba yung sinabi niyo? Baka naman pumodus niyo lang po yan para makuha ang loob ko. Baka po sindikato kayo tapos ibebenta niyo po ako sa mga kawatan. Natawa ng mahina si Richard. Pero hindi niya maiwasang humanga dahil matalino ang bata. Hindi ako kawatan, Jaylord. Pwede ko bang makita ang nanay mo? Hindi kasi ako pwedeng magkamali. Magkamukha talaga ang manika niyo ng anak kong nawawala. Nag-isip muna si Jaylord bago tumango. Sige po, mas maganda na rin po yun. Ramdam ko po na hindi kayo masamang tao dahil binigyan niyo po ako ng pera noon. Magaan po ang loob ko sa inyo. Napangiti si Richard. Tumayo na siya at niyaya si Jaylord na sumakay sa kanyang sasakyan. Kanina pa hindi mapakali si Rosenda. Habang naglilinis ng bahay, hindi niya alam kung bakit. Hanggang sa may marinig nga siyang ugong ng sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Nagmamadali siyang lumabas. Natigilan siya nang makita nga si Jaylord na lumabas mula roon. At ang isa sa nagpaawang nga ng labi ni Rosenda ay ang lalaking lumabas doon. Tumingin ito sa kanya. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Richard? Hindi niya napigilang sabihin sa sarili. Kailanman, hindi nga makakalimutan ni Rosenda ang gwapong mukha ng lalaki. Patakbong lumapit sa kanya si Jaylord. Mama! Nilibre po ako ni Kuya Richard sa Chicken Bee. Ang dami ko pong kinain. Nabusog po ko. Siya po yung nagbigay sa akin ng pera last week at ang bait po niya. Tapos nung nakwento ko po sa kanya na naiinitan po ako palagi habang nagtitinda ng sampagita, binilhan po niya ako nitong, ano nga po ulit to? Portable? Portable electric fan po. Napakalamig po talaga nung binubuga na hangin dito. Kaya magiging maayos na rin po ang pagtitinda ko. Binili po namin dun sa Jisoo Life. Napangiti na nga lamang si Rosenda ng pilit. Pagkatapos na pangiti nga sa kanyang anak at napatingin si Rosenda kay Richard nang makalapit ang lalaki sa kanya. Malagkit ang tingin nito sa kanya. Hindi niya akalain na magkikita ang magama. May alam na kaya sa Richard? Sa isip-isip niya. Maraming salamat sa paghatid at saka paglibre kay Jaylord. At saka yung binili mo nga pala sa kanya. Naku, baka mahal to ah. Yung electric fan na sinasabi niya. Pero umiling lang naman ang lalaki. Hindi, murang-mura lang yan. Tsaka may discount pa nung binili ko. Ganun ba? Sige, pasok ka. Pasensya, nakakalinis ko lang ng bahay. Pumasok si Richard at naupo sa dekawayan na upuan. Iginala nito ang paningin sa loob ng bahay. Ayos lang. Hindi naman ako maarte. Lumapit si Jaylord sa lalaki. Kuya Richard, mailigo muna ako Iwan po muna kita. Mag-usap po muna kayo ni Mama, mabait po siya. O sige, maligo ka muna para fresh. Humalik muna si Jaylord sa pisngi ng ina bago ito nagtungo sa labas dahil naroon ang gripo. Nanatiling nakaupo si Rosenda. Tumayo siya. Sandali lang. Magluluto lang ako ng tanghalian, baka ako na lang ang kakain dahil kumain na pala si Jaylord. Nagmamadali nga siyang nagtungo sa kusina.
Maaga pa naman pero yun lang ang naisip nga ni Rosenda na dahilan para makaiwas kay Richard. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya rito. Kinuha niya ang kaldero at nilagyan niya ng bigas sa kabinanlawan. Rosenda, anak ko ba si Jaylord? Nung nakaraan nakita kong hawak niya ang manika na binigay ko sa anak natin. Hindi ako pwedeng magkamali dahil nag-iisa lamang yun. Manika yun na customize. Ganun na ganun ang itsura. Humarap si Rosenda kay Richard. Seryoso lamang na nakatitig ang binata sa kanya. Para siyang nangihina ng mga sandaling yun. Ano ka ba? Hindi mo anak si Jaylord, Richard. Diba namatay ang anak natin? At yung manika, hindi ko yun tinapon dahil isa yun sa bagay na galing sa'yo na ibinigay mo sa kanya. Kahit naman naghiwalay tayo, pinapahalagan ko pa rin yun. Tsaka pinahalagahan yun ng anak natin dati. Kaya noong ipinanganak ko si Jaylord, ibinigay ko yun sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni Richard pero makikita sa mga mata nito ang sakit dahil sa nalaman na namatay na pala ang kanilang anak. Nagbaba ng ulo si Richard. Anong ikinamatay niya? Hindi ko siya kayang buhayin, Richard. Hindi ganun kadali maghanap ng trabaho, lalo at walang maghahalaga sa anak natin. Mabuti nga may naipuntar ako na bahay sa tulong ng isang kaibigan. Sino nga man ni Jaylord? Hindi ka pinanagutan? Tanong nga ni Richard. Tumalikod si Rosenda. Inilagay ang kaldero sa dikahoy na kalaan sa kasinindihan. Ayaw niyang makita ni Richard. Sa kanyang mga mata na nagsisinungaling siya. Nabuntis niya ako nung nasa Maynila ako. Bigla na lang siyang nawala nung sinabi kong buntis ako. Kaya nagpapasalamat ako dahil may kaibigan akong tumulong sa akin. Akala ko anak ko si Jaylord kasi iba yung naramdaman ko nung makita ko siya. Pero hindi pala. Pero ang sabi niya sa akin bigay daw ng kanyang amang manika. Bakit ka nagsinungaling doon? Nag-iwas ng tingin si Rosenda at napakagatlabi pa. Simple lang. Dahil ayokong mangulila siya sa ama niya. Nung nagkaisip na siya, lagi niyang tinatanong kung nasa ng kanyang ama. Kaya napilitan akong ibigay yung sa kanya. At sabihin na, bigay yun ng kanyang ama. Para kahit papaano, mawala ang pangungulila niya. Pero mali ang ginawa mo, Rosenda. Kailangan mong sabihin sa kanyang totoo. Nagsalubong ang kilay ni Rosenda. Anong karapatan mong diktahan ako ha, Richard? Anak ko si Jaylord. Alam kong ginagawa ko. Nakahanda na ako sa bagay na yan. Kapag nagkaisip siya, sasabihin ko sa kanyang totoo. Matalino ang anak ko. Napailing-iling na nga lamang si Richard. Kung hindi ka sana umalis nun, di sana nakasama ko ang anak ko at naibigay ko ang pangangailangan niyo. Nabigyan ko sana siya ng magandang buhay. Di sana buhay pa siya ngayon. Ha? So ako pa talagang may kasalanan ngayon? Ikaw tong nagloko, Richard, kaya wala kang karapatan na sumbatan ako. Mama, Kuya Richard, bakit po kayo nag-aaway? Natigilan nga sina Richard at Rosenda. Kapapasok lang ni Jaylord at basa nga ang katawan mula sa pagliligo. Nagpunas ng luha si Rosenda sa kanilapitan ng anak. Mayroon lang kaming hindi pagkakaintindihan sa pinag-usapan namin. Mahirap din kasing basta-basta magtiwala lalo na kapag hindi ka kilala anak. Pumasok ka na sa kwarto mo at magbihis. Hindi na nagtanong pa si Jaylord. Pumasok na nga siya sa loob ng kwarto. Bumalik si Rosenda at naupo. Umalis ka na, Richard. At huwag ka nang babalik pa rito. Sayang lang ang oras mo. Tapos na ang lahat ng satin simula pa noon. Pero malakas ang kutob ni Richard na may koneksyon sila ni Jaylord. May lukso ng dugo siyang nararamdaman sa bata. Kaya hindi niya alam kung bakit kailangan magsinungaling ni Rosenda. Hindi pwedeng ipilit ni Richard na anak niya si Jaylord. Kailangan niyang patunayan na anak niya ito kaysa sindakin si Rosenda. Sige, magpapaalam lang ako kay Jaylord bago umalis. Kung hindi ko siya anak, wala naman sigurong dahilan para hindi kami magkita, diba? Kung wala kang itinatago sa akin ni Rosenda, hahayaan mo lang ako dahil wala naman akong karapatan sa bata. Napakurap-kurap si Rosenda. Ha? Anong? Kuya Richard,
Dito ka po ba manananghalian? Biglang lapit naman ni J-Lord kay Richard. Hindi na kiddo, aalis na ako. Madami pa kasi akong kailangan na sikasuhin eh. Mag-ingat ka ah. Tumangutango ang bata at niyakap siya. Pasimple siyang kumuha ng hibla ng buhok ni J-Lord. Mag-iingat din po kayo. Maraming salamat po ah. Ano ka ba? Wala yun. Basta ikaw. O siya, alis na ako ah. Huwag maging pasaway kay mama. Always be a good boy. Tumangutango si J-Lord at sumaludo pa nga. Natawa na nga lamang sa Richard. Saka lumabas na ng bahay. Bumalik si Richard sa Maynila para ipasuri ang buhok ni J-Lord. Madami pa dapat siyang gagawin sa probinsya pero mas importante na malaman na niya sa lalong madaling panahon kung anak ba niya si J-Lord o hindi. Rich, nandito kami, kailangan ka ba? Tanong ni Leo nang pagbuksan nga si Richard ng pinto. Iniabot niya rito ang hibla ng buhok na nakalagay sa plastic. Napatingin naman doon si Leo. Kaninong buhok naman to bro? Nagkita kami ni Rosenda sa probinsya kung saan itinayo ang bagong branch namin. Sa anak niya galing yan. Malakas ang kutob ko na anak ko nga si J-Lord Leo. Eh baka yun na yung anak niyo. Kaya tagal mo rin siyang hinanap, di ba? Ano bang sabi niya? At bakit kailangan mo pa ng DNA test? Nagsinungaling ba siya? Umiling si Richard. Sinabi niyang patay na ang anak ko. Pero kung pareho na talaga siya, bakit ibang nararamdaman ko para kay J-Lord? Kaya kailangan ko ng DNA test para malaman kung anak ko ba talaga siya. Baka naman may dahilan si Rosenda, kaya itinago niya yun sa'yo. O baka talagang hindi mo anak si J-Lord. Natawa na nga lamang si Richard at napakunot noo. Dahilan? Anong sapat na dahilan para gawin niya sa akin yung kung sakali? Ni hindi nga niya sinabi sa akin kung bakit niya ako iniwan at dinala ang anak namin. Tandaan mo, hindi gusto ng mama mo si Rosenda. At inirereto niya sa'yo si Natalie. Baka yun ang dahilan kaya umalis si Rosenda. O siya, huwag mo nang isipin yun, give me 2 weeks. May bibigay ko na yung result na kailangan mo para may peace of mind ka na. Tumayo si Richard at tinapik sa balikat ng kaibigan. Salamat bro ah. Kailangan ko ng patunay kung anak ko ba o hindi si J-Lord. Bes, kamusta ka na? Tanong ni Jay na kaibigan naman ni Rosenda. Galing ang babae sa Maynila dahil doon nagtatrabaho bilang isang waitress sa bar. Kung minsan, bayarang babae. Kasalukuyan naman siyang maglalaba ng damit ni Aling Mercita. Yun ang trabaho niya paminsan-minsan. Minsan naman, naglilinis siya ng bahay ng ginang. Hoy Bes, ikaw pala yan. Kailan ka pa dumating? Tumayo si Rosenda at niyakap ang kaibigan. Nako, kagabi lang. Kamusta si J-Lord? May mga binili akong bagong damit at sapatos para sa kanya. Inaanak ni J-Ann si J-Lord. Nung mga panahon na wala siyang malapitan, tinulungan siya ni J-Ann. Pinatayuan niya ng simpleng bahay dito sa probinsya ng kaibigan dahil may boyfriend ditong Amerikano. Kaya malaki ang utang na loob ni Rosenda sa kaibigan. Ulila na siya sa magulang kung kaya napilitan siyang magtrabaho noon sa Maynila kung saan nakilala niya si Richard. Nagabala ka pa, Ann. Hindi mo naman kailangan bilhan siya ng bagong damit. Yun ang perang pinapadala mo, sapat na para sa mga gustusin eh, kaya salamat talaga. Balang araw talaga, makakabawi din ako sa'yo. Hindi naman kalakihan ang binibigay ni Jian pero sapat na para sa pantustos nilang dalawa ng anak. Noong una tumanggi nga si Rosenda pero iginiit naman ito, nahayaan na lamang para hindi siya gaanong mahirapan. Pandagdag din. Naku, wala yun. Kaibigan kita kaya tinutulungan kita. Hayaan mo nang gawin ko to lalo na't may nabingwit ulit akong Amerikano. Halika na muna. Kain muna tayo ng merienda para makapagpahinga ka naman. Hinila na nga nito ang kaibigan niya, papasok ng bahay. Ganun man, ang trabaho ng kaibigan hindi niya ito hinusgahan. Mahirap din kasi ang sitwasyon nito dahil ito lang ang inaasahan ng pamilya. Kaya sinusuportahan siya kahit papaano dahil ayaw nitong makaisip siyang gumawa ng hindi maganda na gaya ng ginagawa nito. Siya nga pala,
Nagkita kami ng ama ni Jaylord, Jayan. Pumunta siya dito nung isang araw at magkasama sila ni Jaylord unexpectedly. Pagkukwento ni Rosende sa kaibigan habang nagmemeryenda sila. Natigil nga sa akmang pagubos ang babae. Nanlaki mga mata nito. Ha? Di ba sabi mo bilyonaryo yun? Oo, malay mo yun na ang paraan para mabigyan mo ng magandang kinabukasan si Jaylord, di ba? Sinabi mo ba sa anak mo? Tsaka sa kanya na anak mo si Jaylord? Nakita na nga ni Jayan sa litrato ang dating kasintahan at alam rin nito ang nakaraan ni Rosenda. Actually, tinanong nga niya sa akin kung anak niya si Jaylord dahil may lukso ng dugo siyang nararamdaman. Pero itinanggi ko. Sinabi kong patay na ang anak namin. Naibuga ni Jayan ang kinain niya. Mabilis naman niya itong inabutan ng maiinom. Alam ni Jayan ang mga pinagdaanan niya. Rose naman, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Isipin mo ang kinabukasan ni Jaylord. Karapatan niyang makilala ang kanyang ama. My gosh, milyonaryo yun. Kilala mo ko, Jayan. May dignidad akong pinangahawakan at saka natatakot ako na mawala sa akin ang anak ko. Tsaka paano kung may pamilya na siya? Paano kung may mga anak na siya? Eh di magiging anak sa labas si Jaylord. Ayokong mangyari yun, Jayan. At ayoko ding makasira ng pamilya. Ayokong mawala ang anak ko. Eh tinanong mo ba kung may pamilya siya, ha? At tinanong mo ba kung kukunin niya si Jaylord sa'yo? Natigilan si Rosenda. Hindi niya yun na itanong. Umiling siya. Ayaw niyang tanungin dahil para saan pa? Wala naman siyang balak sabihin na anak nito. Si Jaylord at ayaw niyang umasa. Tanungin mo muna siya bago ka mag-decide. Isipin mo si Jaylord, ang kinabukasan niya. Napaisip nga si Rosenda. Alam ko naman yun. Naiisip ko rin naman yun pero ayoko lang talaga masaktan ng anak ko. Ayokong dumating ang pagkakataon. Nahusgahan siya dahil mahirap lang ako. Mayaman si Richard at hindi kami nababagay. Tulungan mo na lang ako na mailayo ang anak ko, siguradong babalik rito si Richard. At isa pa, baka makailam na naman ang nanay niya na matapobre. Napabuntong hininga na nga lamang si Jayan. Talagang hindi na kita makukumbinse, no? Sige, kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Desisyon mo pa rin ang masusunod. Tanghali kasalukuyang nag-iimpake si Rosenda ng kanilang gamit. Bukas ay sasabay na nga sila kay Jayan patungong Maynila. Doon na rin mag-aaral si Jaylord. May kaibigan si Jayan na may-ari ng karinderya. Yun ang magiging trabaho niya at hindi naman niya pwedeng iasa kay Jayan ang lahat. Ma, bakit po nag-iimpake po kayo? Natigil si Rosende sa ginagawa at napatingin sa anak na kadarating lang galing paaralan. Tumayo siya at lumapit rito. Anak, kaalis na tayo rito. Doon na tayo sa Maynila titira. May trabahong ibibigay sa akin ng ninang Jayan mo. Doon ka na rin mag-aaral. Umiling-iling si Jaylord. Hindi, ayoko po. Hihintayin ko po si Kuya Richard dito. Alam ko pong pupuntahan niya po ako. Baka busy lang po siya. Anak, kailangan. Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin dahil tumakbo palayo si Jaylord. Napabuntong hininga na nga lamang si Rosenda. Alam niyang mahirap para sa anak ang umalis rito dahil dito ito lumaki. Idagdag pa na nakilala na nga nito ang ama pero kailangan nilang umalis. Kailangan niyang gawin to para hindi ito masaktan. Anak, nagluto ako ng merienda. Yung paborito mong arroz caldo, tara kain tayo? Saad nga ni Rosenda. Kumatok pa nga ito sa pinto nang maliit na silid ng anak nang hindi nagsalita si Jaylord. Binuksan na nga niyang pinto. Nakahiga sa papag ang bata, nakatalikod sa kanya. Inilagay niya sa maliit na tukador ang mangkok. Naupo siya sa gilid ng papag. Anak, kailangan nating umalis rito para kumita sa mama ng malaki. Malay mo balang araw magtatagpo rin ang landas niyo ni Richard. Diba? Kailangan niyang magdahilan para mawala ang tampo ni Jaylord. Hinaplos-haplos ni Rosenda ang buhok ng anak. Hindi na tayo babalik rito, Mama. Napangiti si Rosenda nang magsalita ang anak.
Siyempre naman babalik tayo rito. Dito ka lumaki. Kailangan lang talaga magpunta ni Mama sa Maynila para magtrabaho. Bumangon si Jaylord. Sige po, pasensya na po kayo mama kung naging bad ako kanina. Nalungkot lang po ako kasi po, hindi ko na po makikita si Kuya Richard. Pero dahil pa rin po sa akin, ang gagawin nyo kaya okay lang po basta babalik po tayo rito Napatango-tango siya, kasabay ng pagngiti. Kapag nagtagal naman, masasanay na nga si Jaylord sa buhay sa Maynila. Tayo ka na dyan. Kain na tayo ng arroz caldo. Tuwang-tuwang tumayo nga si Jaylord. Naging busy si Richard ng 1 linggo kaya hindi na nga niya nagawang dalawin pa si Jaylord at namimiss na niya ang bata. Kaya naman ngayon ay pupuntahan na nga niya ito. Bumili muna si Richard ng groceries para ipasalubong nga sa mag-ina. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil makikita na naman niya si Rosenda. Bakit nakasara? Walang tao? Nasa harapan si Richard ng bahay ni na Rosenda. Pero bakit nakasara ang pinto? Bumaba siya ng sasakyan. Nang may dumaan na ali, tinanong niya ito. Ate, nasan pong maginang nakatira sa bahay na to? Sinuyod pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa ng ali at sa sasakyan niya. Napamaang na nga lamang siya nang sabihin nito na umalis na ang mag-ina nung isang araw. Saan daw po sila pupunta? Umiling lang naman ang babae at sinabing wala itong alam. Natulala na nga lamang si Richard. Isa lang ang nakikita niyang rason. Gusto talagang ilayo ni Rosenda ang bata sa kanya. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Mama, ang laki po ng building, grabe! Hindi maiwasang mamangha ni Jaylord sa mga naglalakihang gusali na nakikita nito habang sakay sila ng bus. Napangiti naman si Rosenda dahil nakikita niya ang saya sa mukha ng anak. Sana hindi na nga sila magkita ulit na Richard. Mukhang masayang-masaya si Jaylord, no? Kaya nga sana hindi na sila magkita pa ni Richard. Paano kung magkita sila rito sa Maynila? Alam mo, wala kang magagawa kung pagtagpuin talaga sila ng tadhana. Lalo na't mag-ama sila. Malay mo tadhana talaga na magkita sila ulit. Pabulong na sabi ni Jayan. Binigyan ni Rosenda ng masamang tingin ng kaibigan. Huwag ka nga magsabi ng ganyan, Rosenda. Baka magkatotoo Nagbisay na nga lamang si Jayan. Tanghali na nang makarating sila. Kagad na inayos ni Rosenda ang mga gamit sa boarding house kung saan tumutuloy si Jayan. Maluwang naman yon kaya kasya sila. O siya, ikaw munang bahala rito. Magkita kami ni Jowa Belsko. Magluto na kayo ng tanghalian, may pagkain dyan sa ref. Nang makaalis si Jayan, nagluto na nga si Rosenda. Si Jaylord naman naupo sa sofa at nanood ng TV. Parang boring dito, mama. Walang bukid tsaka puro sasakyan ang nakikita. Tapos mausok pa. Natigilan si Rosenda at napatingin sa anak. Bumuntong hininga siya at lumapit rito. Masasanay ka rin, anak. Sa una lang yan. Naninibago ka lang. Nasa opisina ng mga sandaling yon si Richard nang tumawag si Leo. Sinagot niya yon kaagad. O Leo, may update na ba sa DNA test? Yes. 99.99% ibig sabihin, anak mo talaga si Jaylord. Congratulations bro! Sa wakas nahanap mo na ang nawawala mong anak. Natulala si Richard. Totoo ang hinala niyang anak nga niya si Jaylord. Ngayon saan naman niya hahanapin si Rosenda at ang kanilang anak? Mukhang tinaguan talaga siya ng babae. Salamat bro. I will send the payment on your bank account. Matapos magpaalam ang magkaibigan, pinatay na nga ni Richard ang tawag saka tinawagan nga ang kilalang private investigator. Kahit maglabas pa nga siya ng malaking halaga, ayos lang. Ang mahalaga, mahanap nga niya si Jaylord, ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Ano? Wala ka pa ring update sa paghahanap? Inis na tanong nga ni Richard sa private investigator. Okay, pakibilisan na lang ang paghahanap. Napabuntong hininga na nga lamang si Richard nang matapos ang tawag. Ipinahanap niya sina Rosenda at Jaylord sa karatig lungsod pero wala rin roon
Ang magina. Nasaan ka ba, Rosenda? Ano bang naging kasalanan ko para itago mo sa akin si J-Lord? Kasalukuyang nagluluto nga ng merienda si Rosenda ng mga sandaling yun. Nang dumating si J-Lord galing paaralan. Nakasimangot ito. Kanina pa nakaalis si J-Ann dahil may pupuntahan raw. Siya naman ay tapos na sa trabaho sa karinderya. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, anak? May nangaway ba sa'yo sa school? Kinuha na nga niya ang nilutong pancake sa kawali saka dinala yun sa sala. Miss ko na sa probinsya, Mama. Baka hinahanap na ako ni Kuya Richard doon. Bakit kasi hindi kayo nagpaalam sa kanya? Anak, hindi naman natin kaano-ano ang Kuya Richard mo. Baka may pamilya rin yun at saka busy siya. Baka naawa lang siya sa atin kaya tinulungan ka niya. Nakaramdam ng guilt si Rosenda sa mga sinabi niya pero kailangan niya yung gawin. Tumayo si J-Lord. Minsan nagiging selfish na po kayo, Mama. Nung gusto ko makilala ang papa ko, sabi niyo, wag na. Dahil iniwan niya kayo pero ngayon, nakilala ko si Kuya Richard. At parang papa na ang turing ko, nilayo niyo ako sa kanya. Tumakbo papasok nga ng kwarto si J-Lord. Hindi napigilan ni Rosenda na maiyak. Marahil nasasabi yun ng anak dahil nararamdaman nito ang lukso ng dugo kay Richard. Hanggang sa bumalik nga sa kanyang isipan ng nakaraan. Buntis ako, Chad. Nasa apartment niya ang binata, kagagaling lang ito sa kumpanya. Nagkakilala sila ng lalaki dahil cashier siya sa isang convenience store. Simula noon lagi nang pumupunta roon si Richard. Na love at first sight daw ito sa kanya. Tutol man ang ina ni Richard sa kanila, ipinagpatuloy pa rin nila ang relasyon. Talaga? Buntis ka? Sa wakas may anak na tayo, Rosenda. Tiyak na matutuwa si mom and dad kapag nalaman nila na magkakaroon na sila ng apo. Napabuntong hininga si Rosenda. Sigurado ka ba? Baka magalit sila dahil nabuntis mo ko. Hinawakan ni Richard ang kanyang kamay at pinakatitigan. Hindi yan. Akong bahala. Magtiwala ka sa akin. Ngumiti na nga lamang siya at hinalikan sa labi ang kasintahan. Ilang araw nang hindi nagpunta si Richard sa apartment niya pero madalas naman silang mag-usap. Anniversary nila kaya gusto niyang sorpresahin ng binata. Pagdating niya sa bahay ng kasintahan nakita niyang nakabukas ang gate kaya pumasok siya. Napaawang na nga lamang ang labi niya kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata niya. Nagmamadali siyang lumabas at bumalik sa apartment at doon nag-iiyak. Kaya ayokong lumaki ang anak ko na anak siya sa labas. Mas gugustuhin ko na lang na wala siyang kilalanin na ama kesa yun ang maging sitwasyon niya habang buhay. Kasalukuyan nang nagmamaneho si Richard nang umagang yun. Kumunot ang noo niya nang mapansin ang isang bata na naglalakad sa gilid ng kalsada sa kabilang linya. Mukhang kalalabas lamang nito sa paaralan. Parang familiar sa kanya ang hubog ng katawan nito. Huminto si Richard at lumabas ng sasakyan. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan nito. J-Lord? Nanlaki ang mga mata niya nang lumingon ito. Natigilan si J-Lord. Tito Richard? Diyan ka muna. Pupuntahan kita. Hindi na naituloy pa ni Richard ang sasabihin dahil bigla na nga lamang tumawid. Si J-Lord? Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang motorsiklo na mabilis na tumatakbo. Napamura siya. J-Lord, tumabi ka! Napalingon naman roon si J-Lord ngunit huli na dahil nahagip nga ito ng motor. Naghintuan ang mga ibang sasakyan. Tumakbo ng mabilis si Richard papunta sa anak. Tumawag kayo ng ambulansya, dali! Kaagad namang ginawa ng isang babae na nakakita nga sa nangyari. Kuya Richard, na-miss po kita. Pagkasabi nga nawalan nga nang malay ang bata. Umagos ang masaganang dugo sa ulo ng bata. Anak, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Mabuti na lang at tumating na nga ang ambulansya. Isinakay na nga nila sa stretcher si J-Lord at ipinasok sa ambulansya. Mabilis na inasikaso ng medic si J-Lord para hindi maubusan ng dugo. Tinawagan nga ni Richard ang sekretarya at sinabing ipakuha ang sasakyan niya. Hinawakan ni Richard ang kamay ni J-Lord. Anak, lumaban ka.
Hindi pa pwede. Mangyari sa'yo to. Hindi pwede. Hindi pa kita nakakasama kaya hindi ka pwedeng mawala sa akin. Babawi pa ako. Kanina pa hindi mapakali si Rosenda. Anong oras na? Pero hindi pa rin dumarating si J-Lord. Malapit lang naman ang eskwelahan sa boarding house. Oh, bakit parang hindi ka mapakali dyan? May problema ba? Hindi pa ba umuwi si J-Lord? Kasalukuyan itong naglalagay ng lipstick sa labi habang nakaharap sa salamin. Papasok na kasi ito sa trabaho. Yun na nga eh. Anong oras na, Jian? Mag-4:30 na ng hapon. Dapat nandito na siya kaninang 4 pa. San ba nagpupunta yun? Pinagpapawisan na nga si Rosenda sa labis na pag-aalala. Nagpapalakad-lakad nga siya sa harap ni Jian. Kumalma ka. Nahihilo ako sa iyo eh. Pupunta tayo sa estasyon ng pulis para ipaalam na nawawala ang anak mo. Kaya kumalma ka, okay? Huminga ng malalim si Rosenda kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Naroon na baka kinidnap nga si J-Lord at ipaparansom nga sa kanila pero wala siyang pera. Mas magandang puntahan na lang muna natin siya sa school nila. Baka naroon lang siya, nakikipaglaro sa mga kaklase. Tumango si Rosenda. Lumabas na nga sila ng kaibigan at tinungo ang school kung saan nag-aaral si J-Lord kaso wala roon ng bata. San ka naman nagpupunta, J-Lord? Kinakabahan na saad ni Rosenda. Tara sa police station at i-report natin ang pagkawala ni J-Lord. Kahit may trabaho ako, mas uunahin kong inaanak ko. Kalmadong babae nga si Jian pero nang mga sandaling yun naramdam niya ang labis na pag-aalala. Para kay J-Lord. Naluha si Rosenda. Pumara na nga sila ng sasakyan. Maraming salamat, Jian. Hindi ko na alam kung saan kami pupulutin kung wala ka. Sumakay na sila sa tricycle na pinarangan ni Jian. Hinawakan ng kaibigan ang kanyang kamay at bahagyang pinisil. Kaibigan kita kaya hindi ko kayo pababayaan. Salamat din sa pagtanggap sa kung sino ako. Kailanman, hindi mo ko hinusgahan sa kung anong trabaho ko. Kaya wag kang mag-alala. Maghanap din ako ng paraan para kay J-Lord. Kanina pa hindi mapakali si Richard sa tapat ng emergency room kung saan naroon si J-Lord at inooperahan. Huminga siya ng malalim at pinakalmang sarili sa kanaupo sa steel chair na naroon. Ilang sandali lang, lumabas na nga ang doktor na nagasikasa sa kanyang anak. Mabilis na tumayo si Richard at lumapit. Dok, kamusta na po ang anak ko? Sabihin niyo po na ligtas siya. Nagmamakaawa na tanong ni Richard. Ngumiti ang doktor na ikinahinganga niya ng maluwag. Mukhang lumaban ang anak niyo kaya nakaligtas siya. Magpasalamat po kayo sa itaas. Siya po ang may gawa ng himalang to. Kailangan lang namin ng type O na dugo dahil maraming nawalang dugo sa bata. May nakakabit na 2 plastic ng dugo. Naubusan ng ospital kaya kailangan pa ng isang bag. Ako na pong bahala, Dok. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa anak ko. Tumango na nga lamang ang doktor at kumite. Sinabihan si Richard na pumunta sa donor room para makuhanan nga siya ng dugo. Nakangiting nagtungo nga siya roon. Excited na siyang sabihin kay J-Lord na siya nga man ang bata. Anong oras na, J-Ann? Pero wala pa rin nga update ang pulisya sa atin. Sobrang nag-aalala na ako kay J-Lord. Hindi na niya napigilan ng umiyak. Si J-Lord na lang mayroon siya at ayaw niyang mawala ang anak. Tinabihan siya ni J-Ann at hinagod ang kanyang likod. Mahanap din natin si J-Lord, Rosenda. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa ngayon, magagawa lang natin manalangin dahil wala nang ibang tutulong sa atin kundi ang nasa itaas. Kinaumagahan may dumating na pulis sa kanilang bahay. Pinatuloy nila ito at binigyan ng kape. Ang sabi ng pulis, may nakakita raw na bata at dinala sa ospital dahil nadisgrasya. May lalaking nakakita at sinabing anak nito yun. Tiyakin niyo po na anak ko po ang nadisgrasya, sir, para mapanatag kami. Sinabi nga ng pulis na i-update na lamang daw sila kapag nalaman kung saang ospital dinala ang bata. Makikipag-ugnayan na rin sila sa mga ospital rito sa Maynila para mapabilis ang paghahanap.
Matapos ang magpasalamat, umalis na nga rin ang pulis. Tumabi sa kanya si Jayan. Hindi na mapakali si Rosenda. Sa isiping baka nasa ospital nga ang anak. Ano nang nangyari sa kanya? Kung sakaling ang anak ko ang nadisgrasya, posible kayang si Richard ang nakakita kay J-Lord? Jayan, paano kung grabe ang disgrasyang natamo niya? Mababaliw na ata ako kakaisip. Napasabunot na nga lamang si Rosenda at napaluha na naman. Shh, kumalma ka nga Rosenda. At saka hindi pa naman sigurado kung si J-Lord ang nadisgrasya. Pagpapakalma ni Jayan dito. Huminga ng malalim si Rosenda. Pinakalma na nga lamang din ang sarili. Pinagmamasdan ngayon ni Richard ang nakahigang anak. May benda ang ulo ni J-Lord. Hinaplos niya ang mukha nito hanggang sa unti-unting nagdilat ang mga mata ng bata. J-Lord? Gustong-gusto na nga ni Richard sabihin kay J-Lord na siya ang ama nito, pero kailangan niyang pigilan ang sarili. Kailangan nilang mag-usap ni Rosenda. Nagsabi na rin si Richard sa private investigator niya na hanapin ang bahay ni Rosenda. Nag-update ito sa kanya kanina at sinabing nakita na nga nito ang bahay ng babae. Napatingin sa kanya si J-Lord. Kuya Richard, nandito po kayo? Huwag kang masyadong magagagalaw. Kamusta na pala ang pakiramdam mo? Okay lang po, pasensya na po at pinag-alala ko po kayo. Kung hindi po sana ako tumakbo ng mabilis, edi sana po hindi ako ma-hospital. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at baka makasama sa'yo. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga ligtas ka at kasama na kita ngayon. Magsasalita na nga sana si J-Lord nang biglang bumukas ang pinto ng pribadong kwarto at pumasok ang isang babae na walang iba kundi si Rosenda. Nasa labas naman ang private investigator niya at ang dalawang pulis. J-Lord anak? Patakbong lumapit si Rosenda sa kama at niyakap ang anak. Mama, iniligtas po ko ni Kuya Richard. Doon na nga napatingin sa kanya si Rosenda. Pumasok ang isang pulis at tinanong sa babae kung ayos na ba ang lahat. Ayos na po, maraming salamat po sa paghahanap sa anak ko. Nagpaalam na ang mga pulis at umalis na nga sa silid. Maging ang private investigator ni Richard. Naupo na nga sa silya, si Rosenda. Kamusta ka na anak? Wala bang masakit sa'yo? Wala na mama. Salamat kay Kuya Richard kasi binantayan niya ako. Pasensya na po kung nag-alala po kayo mama. Makikita nga sa mukha ni J-Lord ang saya. Tumingin sa kanya si Rosenda. Hindi ko alam kung paano kita kukontakin na nandito sa ospital si J-Lord. Alam kong nag-aalala ka, kaya pinakausapan ko na ang kaibigan kong private investigator na hanapin ka. Ano bang nangyari at nadisgrasya siya? Pinaliwanag naman ni Richard ang nangyari. Naningkit ang mga mata ni Rosenda. Kasalanan mo pala kung bakit nadisgrasya si J-Lord. Paano kung namatay siya? Mapapalitan mo ba ang buhay niya ha? Huminga si Richard ng malalim. Ginusto ba niya ang nangyari? Hindi naman. Sa isip-isip niya. Hindi ko ginusto ang nangyari, Rosenda. Walang may gusto nun. Disgrasya yun, ang mahalaga ayos na siya ngayon. Mama, Kuya Richard, huwag na po kayong mag-away, please. Kaagad naman silang humingi ng sorry sa bata. Tumayo si Richard. Okay lang ba na mag-usap kami ng mama mo, J-Lord? Tumango-tango naman ng bata. Tinignan ni Rosenda. Nag-iwas ng tingin. Pwede ba tayong mag-usap? Walang nagawa si Rosenda, kundi ang tumango. Mabuti naman at bati na po kayo. Sleep muna po ko medyo inaantok na po ako eh. Lumapit si Rosenda at Richard kay J-Lord. Nagkatitigan silang dalawa. Magpahinga ka na muna anak. Papupuntahin ko rito si Ninang J-an mo para may magbabantay sa'yo. Kasi may kailangan kaming pag-usapan ni Richard eh. Tumango-tango na nga lamang si J-Lord at ngumiti. Nanikip ang dibdib ni Richard dahil sa nalaman na sinadyang umalis nga ni Rosenda para ilayo sa kanya si J-Lord. Ibig sabihin lang nun, inilalayo siya sa bata dahil anak niya ito. Pero bakit ito inilalayo sa kanyang bata? Kailangan na talaga nilang mag-usap ng masinsinan. Galit siya? Oo, pero kailangan niyang maging mahinahon dahil ina pa rin ito ng anak niya.
Diba kuya, dadalawin niyo naman ako? Oo naman, dadalawin kita sa inyo. At bibilhan ng napakaraming laruan, damit, sapatos at pagkain. Matulog ka muna para makapagpahinga ka. Yay! The best po talaga kayo. Good night po! Ipinikit nga ni Jaylord ang mga mata. Siya naman ay napatingin kay Rosenda. Nag-iwas ng tingin. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa. Tawagan ko lang si Gian para magbantay kay Jaylord. Tiyak na nasa boarding house na yun ngayon. Sinabi ko sa kanya na narito ako sa ospital para magbantay kay Jaylord. Tumangot-tango si Richard. Mabuti nga yun at may magbabantay sa bata nang matapos kausapin nga ni Rosenda si Gian. Pinalingan siya ng babae. On the way na siya. Hintayin na lang natin siya saglit. Pinakatitigan nga ni Richard si Rosenda. Sa paglipas ng panahon maganda pa nga rin ang dating kasintahan. Hindi, mas lalo pa nga itong kumanda. Kung hindi lang ito umalis na bigyan na sana niya ito ng magandang buhay, mas lalo na si Jaylord. Ilang sandali lang dumating na nga si Gian. Nagulat ang babae nang makita si Richard. Nagpakilalang kaibigan sa lalaki. Naupo sa tabi ni Rosenda si Gian. My gosh, ang gwapo pala sa personal. Natulala si Gian kay Richard habang nakaawang ang labi. Lumapit si Rosenda sa kaibigan at itinikom yun. Uy, ano ba yan Gian, umayos ka nga? Pinandilatan niya ng mata ang kaibigan. Tinasan pa nga siya ng kilay. Bakit bawal ba? Wala naman sigurong masama na humanga sa kanya. Saka kilala ko siya dahil isa siyang sikat na businessman. Napabuntong hininga na nga lamang si Rosenda. Lumingon kay Richard, nabala sa paghahaplos ng buhok ni Jaylord. Ang nakakapagtaka lang, paano nalaman ng dating kasintahan na anak nito ang bata? Mukhang wala naman itong pakialam sa pinag-uusapan nila ni Jayan. Richard, tara na. Si Jayan ang magbabantay kay Jaylord. Tinignan nga ni Rosenda si Richard at tumango. Nagpaalam na sila kay Jayan, saka lumabas ng silid. Nilakad nila ang pasilyo, palabas ng ospital. Hindi na nakayanan ni Rosenda ang katahimikan. San tayo, Richard? Sak paano mo nasabing anak mo si Jaylord? Hanggang dito pa naman aangkinin mo siya? Natigilan si Richard at nilingon siya. Matalim naman ang matang nakatitig sa kanila. Hindi ko siya inaangkin. Papatunayan ko sa iyo na anak ko siya. Kaya kong gawin ang lahat, Rosenda, para malaman ang katotohanan. Punta lang tayo sa coffee shop na malapit rito. Nagpatuloy na sa paglalakad si Richard. Biglang tinambol na malakas ang dibdib ni Rosenda. Ano kaya ang patunay nito? DNA test lang ang alam niya. Huminga siya ng malalim at sumunod na nga lamang sa binata. Pagdating roon, nagtungo sila sa bakanting mesa. Umorder muna si Richard. Alam mo, gustong-gusto kong magalit sa'yo dahil nagsinungaling ka. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ina ka pa rin ni Jaylord. Pero bakit mo to nagawa? Rosenda, bakit ka nagsinungaling sa akin nung una na hindi ko anak si Jaylord? Mahina man yun, pero may diin ang pagkakasabi ni Richard sa mga salita. Hindi nagbawi ng tingin si Rosenda. Baka pinapaamin lang siya ng lalaki. Hindi mo anak si Jaylord. Kahit paulit-ulit siyang magsinungaling gagawin niya basta maprotektahan lang niya ang anak. Talaga? Kahit na may pruweba na ako na anak ko nga siya talaga? Kinuha ni Richard ang cellphone at may pinindot roon. Ibinigay sa kanya ang gadget. Nandyan ang DNA test ni Jaylord. Kumuha ako ng hibla ng buhok niya bago ako umalis sa bahay niyo. Hindi ko alam kung bakit kailangan mong sabihin na patay na ang anak natin. Kahit ang totoo naman buhay siya at siya si Jaylord. Napalunok si Rosenda. Pero hindi siya matatakot rito. Dumating na nga ang order nila. Ano ngayon kung anak mo siya o hindi? Pwede ba, Richard? Huwag ka nang maghabol. Hindi ka ba naawa sa pamilya mo? Ipakikilala mo si Jaylord sa kanila bilang anak sa labas? Kaya nasabi ko yun para protektahan ang anak ko. Nagsalubong ang kilay ni Richard. Sinong nagsabi na may pamilya ako, Rosenda? Wala pa akong asawa. Single ako.
Yun ba ang iniisip mo kaya hindi ka nagsabi ng totoo? Parang may naramdaman siyang kakaiba. Nang sabihin nito na wala itong pamilya, nagiwas si Rosenda ng tingin dahil natumbok nito ang rason. So hindi mo nakatuluyan si Natalie? Di ba siyang nirereto ng mami mo sa'yo? Siguro sobrang saya niya nang malaman niya na umalis ako sa buhay mo. Balak sana kitang sorpresahin noon dahil anniversary natin pero nakita ko kayong magkayakap ni Natalie. Hindi kami nagkatuluyan ni Natalie, Rosenda. Yung nakita mo, closure na kailanman hindi ko siya magugustuhan. Yun ba ang dahilan? Kaya iniwan mo ko? Yun pala ang dahilan. Kaya magkayakap sila. Masisisi ba siya kung nag-isip siya ng hindi maganda? Lalo na't may gusto si Natalie kay Richard at ito rin ang gusto ng nanay ni Richard para sa kanya. Oo, pero ginawa ko yun dahil nasaktan ako at ibang naisip ko roon. At siya ang gusto ng ina mo. Nagkakamali ka. Kahit direto siya ni ma'am sa akin, hindi ko siya magugustuhan dahil ikaw naman talaga ang mahal ko, Rosenda. Kung alam mo lang na sobrang nagsisi si ma'am sa ginawa niya sa'yo. Natawa na nga lamang si Rosenda. Imposibleng magsisi yon. Kilala niya ang ina nito at kung gaano siya nito, kaayaw para kay Richard. Baka nga sinasabi lang yun ni Richard para makuha ang simpatya niya. Ayoko siyang pag-usapan. Sige, hahayaan kitang maging malapit kay J-Lord pero wag na wag mo siyang ipakikilala sa lola mo. Yun lang, Richard. Pinakatitigan nga ni Rosenda ang binata at napabuntong hininga sa katumango. Kung yan ang gusto mo, ang mahalaga makasama ko ang anak ko. Makabawi ako sa kanya. Kailan ko pwedeng sabihin sa anak ko na anak ko siya? Napaisip si Rosenda. Mas maganda na sabihin na nga nila mamaya kay J-Lord ang totoo. Dahil baka magtampo ito kapag pinatagal pa nila. Mamaya na. Mas magandang malaman na niya na ikaw ang kanyang ama. Hindi naman kaya siya mabigla kaagad? At nagpapagaling pa lang siya. Ngayon na ang tamang panahon para sabihin mo sa kanya. Tiyak maintindihan niyo ni J-Lord. Matalino siyang bata. Ipaliwanag lang natin ang mabuti. Gumiti si Richard at napatango-tango. Nang mga sandaling yun, gumaan ang pakiramdam ni Rosenda dahil nasabi na nga niya ang sikreto niya rito. Nagpapasalamat siya dahil naintindihan nga siya ng lalaki. Salamat nga pala dahil intindihan mo kung bakit ko itinago sa'yo. At kung bakit ako umalis. Dahil hindi ko kinayang naging sitwasyon ko noon. Idagdag pa na nakita ko kayo ni Natalie na magkasama. Nasaktan ako nung umalis ka kasama ang anak natin. Pero wala na tayong magagawa pa ron. Kung magagalit at magtatanim ako ng sama ng loob, wala namang mangyayari, diba? Tapos na yun. At ang kailangan kong gawin ay bumawi kay J-Lord. Hindi may iwasang makaramdam ng pagkasabik ni Richard. Sa wakas masasabi na nga niya kay J-Lord na siya ang ama nito. Napatingin siya kay Rosenda. Tahimik lamang ito sa kanyang tabi. Patungo sila ngayon sa silid ni J-Lord, bumili nga rin si Richard ng prutas para sa anak. Kuya Richard, Mama! Yun agad ang sumalubong kay Richard pagpasok nila ni Rosenda sa silid. Ngumiti siya sa anak at lumapit rito. Inilagay sa mesa ang plastik ng prutas. Matapos nilang magpasalamat kay J-Ann, umalis na ito para bigyan sila ng privacy. Umupo si Richard sa gilid ng kama. Kamusta ang pakiramdam mo? Wala ka bang nararamdaman na kakaiba? Umiling-iling ang bata. Wala po, Kuya Richard. Ano po bang dapat pong itawag sa'yo? Kuya o tito kasi parang magkaedad lang naman po kayo ni Mama eh. Lumingon siya kay Rosenda. Tumango ang babae at tumikhim siya. Gusto mo pa bang makilala ang papa mo? Umiling na napasimangot nga si J-Lord. Wag na lang po. Iniwan na po niya ako eh. Nandyan naman na po kayo. Pwede po ba kayong maging papa ko? Hindi napigilan ni Richard ang maluha dahil sa sinabing yun. Nanganak, kagad niyang pinahid yun. Anak, ako talaga ang ama mo. Mahabang kwento pero naging kasintahan ko ang mama mo noon at umalis siya kasama ka. Ayaw kanyang masaktan kaya inilihim kanya sa akin
Pwede bang huwag ka nang magalit sa mama mo? May dahilan siya. Kung bakit hindi niya kagad sinabi sa'yo na ako ang ama mo. Talaga po? Kayo po ang papa ko? Alam niyo ba, nakitagal ko pong hiniling na sana po kayo na lang po ang maging papa ko. Oo naman po. Siguro nagawa lang po yun ni mama dahil kailangan. Hindi po ako nagagalit sa kanya. Promise po yun, papa. Napangiti na nga lamang si Richard. Kay sarap pakinggan na tawagin siya nitong papa. My gosh, green flag. Totoo nga naman ang sinabi ni Jayan. Green flag talaga si Richard. Iwan lang talaga niya ang binata dahil sa ina nitong si Minda. Gusto ng ginang si Natalie para kay Richard. Hindi siya makapaniwala na wala pang asawang lalaki. O siya, alis muna ako Moment nyo to kaya kahit gusto ko mang maging audience. Siyempre hindi pwede dahil baka maiyak ako. Tsaka kailangan nyo ng privacy. Tawagan mo ako kung mag-i-stay pa rin kayo sa boarding house o sa bahay ni Richard Tumayo si Jayan at lumabas na nga ng silid. Napatingin si J-Lord sa kanya. Mama? Mabilis na tumayo si Rosenda at nilapitan ng anak. Yes anak, ano yun? Mama, wag niyo po akong ilayo po kay Papa Richard. Masaya po ako na makakasama po niya tayo. Napatingin siya kay Richard. Nagkatitigan sila. Biglang may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang dibdib. No, hindi pwede. Hindi pwedeng bumalik ang pagmamahal niya rito. Bakit naman hindi pwede? Binata siya. Sabi naman ng isang bahagi ng isip ni Rosenda. Si Rosenda naman ay nag-leave sa trabaho sa pagbabantay sa anak. Salita naman sila ni Richard. Sa loob ng isang linggo na yun, ay naging maayos ang samahan nila ni Richard. Nasa kwarto silang dalawa ng lalaki nang dumating si Jayan na may dalang pasalubong. Hi, pasensya na kung ngayon lang ako nakabisita. Pumunta kami ni BF sa Taiwan. Kaya para makabawi ako munang magbabantay kay J-Lord. Magpahinga muna kayong dalawa, okay? Lumapit ang babae sa mesa at tinilapag roon ng mga dala. Medyo nakakaramdam na rin ng pagod at puyat si Rosenda dahil busy nga si Richard sa kumpanya nito. Tinignan siya ni Richard. Mas maganda na magpahinga ka muna, Rosenda. Ihatid na kita sa boarding house niyo. Tumayo na nga si Rosenda at nilapitan nga si Jayan at tinulungan nitong magayos ng mga pasalubong. Ibinigay nito sa kanya ang isang plastic. Pasalubong ko dahil alam ko na magtatampo ka. Natawa na nga lamang si Rosenda. Ano ka ba? Wala yun. Labis-labis na nga ang tinulong mo sa amin ni J-Lord Pero thank you Alis na ako, babalik ako bukas dahil alam ko rin na pagod ka sa biyahe. Magpahinga ka ng maigi. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako, okay? Ikaw na ang bahala kay Rosenda. Pwede kayong gumawa ng milagro. Pinanlakihan nga ni Rosenda ng matang kaibigan. Bunganga talaga ng kanyang kaibigan. Jayan, ngumisi lamang ang babae. Niyaya na nga siya ni Richard, lumabas na nga sila ng ospital at tinungo ang sasakyan ng binata. Pasensya ka na kay Jayan Ganun lang talaga ang ugali nun. Natawa lamang si Richard. Ayos lang yun. Maswerte ka dahil may kaibigan ka na kagaya niya. Sobra. Kaya kapag ako yumaman, ibabalik ko talaga lahat ng ginawa niyang kabutihan sa akin. Hindi na nga nagsalita pa si Richard. Ilang minuto ang lumipas. Nakakunot nga si Rosenda dahil iba ang daan na tinatahak nila. Saan tayo pupunta, Richard? Hindi ito ang daan papunta sa boarding house Mas maganda kung sa kondo ko ikaw magpapahinga para ma-relax ka. Mas maganda doon. Tahimik. Doon sa boarding nyo, medyo maingay pa. Hindi na nga lamang siya umimik. Gusto rin niyang makita ang condominium ng binata. Ilang sandali lang, ipinark na nga nitong sasakyan sa tapat ng condominium building. Nagtungo ng dalawa sa loob ng gusali at sumakay sa elevator. Hindi may iwasang mamangha ni Rosenda nang makapasok siya sa loob. Ang ganda. Ang ganda naman ng kondo mo. Buong paghanga pa nga niyang pinagmasdan ng lugar. Oo, ang ganda. Sobrang ganda.
Napatingin si Rosenda kay Richard. Nakatitig ang pinata sa kanya. Teka, siya ba ang tinutukoy nitong maganda? Naglakad palapit sa kanya si Richard habang nakatitig sa kanya ang mga mata. Napalunok si Rosenda. Nang ilang metro na lang ang layo nila sa isa't isa. Richard. Hindi alam ni Rosenda ang tamang pangungusap na sasabihin dahil parang naputulan siya ng dila dahil sa pagkakalapit nga nila. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Hinaplos ni Richard ang kanyang pisngi hanggang sa unti-unting lumapit ang labi nito sa kanyang labi. Napapikit na nga lamang si Rosenda nang maglapat ang kanilang labi. Matamis at mapaghanap nga ang halik ni Richard. Hinapit siya ng binata palapit rito. Naramdaman na nga lamang ni Rosenda na binuhat siya nito at ipinasok sa silid. Sabihin mo lang, kung ayaw mong may mangyari sa atin, hindi ko ipipilit. Hinaplos ni Rosenda nga ang pisngi ni Richard. Gusto rin naman niya ang ideyang may mangyari sa kanila. Yun ang gusto ng kanyang puso. Go on. Gusto ko. Sada nga lamang niya. Yun na nga ang naging hudyat para ipagpatuloy ni Richard ang ginagawa sa katawan nga ni Rosenda. Napapapikit at napapadaing na nga lamang siya dahil sa init at sensasyon na nararamdaman. Hindi niya akalaing sa nakalipas ng mga taon, ang binata pa rin ang gusto nga niyang umangkin sa katawan niya. Napakapit na nga lamang si Rosenda sa bedsheet nang maramdaman ang malaking hinaharap na yun ni Richard na kanyang hiyas. Dahan-dahan na inangkin nga siya nito hanggang sa makapag-adjust nga ang kanyang katawan. Richard, hindi na niya napigilan pa na maibulong dahil sa init na pinagsaluhan nila. Nagpatuloy lang si Richard sa ginagawa hanggang sa malapit na nga nilang marating ang rurok ng kaligayahan. Parehas nilang binanggit ang pangalan ng isa't isa. Isang linggong lumipas at pwede nang lumabas si J. Lord. Tuwang-tuwa ang bata dahil makakauwi na nga ito. Gusto kong lumipat kayo sa condominium na para sa inyo at gusto ko rin na ilipat si J. Lord sa isang pribadong paaralan. Seryosong saad ni Richard. Kasalukuyang nag-aayos ng gamit si J. Lord. Nang sabihin yun ni Richard, nakaupong lalaki sa sofa bang kalong nga si J. Lord. Saan naman po tayo lilipat, Papa? Makakasama ka po ba namin doon? Mababait ba yung mga bata po sa lilipatan ko pong school? Kinulo ng bahagya ni Richard ang buhok ni J. Lord. Ikaw talaga. Ang dami mong tanong, oo naman maganda sa lilipatan nyo. At magiging komportable ka doon. Kasi malamig. Doon sa school na lilipatan mo? Oo naman. Marami kang magiging kaibigan doon syempre. Hindi maiwasang mapangiti ni Rosenda habang pinagmamasta ng mga nag-uusap. Ngayon lang niya nakita ng ganun kasaya si J. Lord. Napatingin sa kanya si Richard at ngumiti. Kagad siyang nag-iwas ng tingin dahil bigla na nga lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng isang linggo, nakita ni Rosenda kung gaano mag-aksikaso nga si Richard kay J. Lord. Papa, hindi mo sinagot ang isa ko pong tanong, kasama ka po ba namin doon? Bibisitahin ko kayo doon madalas, syempre. Bakit hindi po kayo pwedeng tumira doon? Hindi mo po ba love si Mama? Nanlaki ang mga mata ni Rosenda. J. Lord, wag masyadong tanong ng tanong. Mag-ready ka na, kasi alis na tayo. Hindi na nangulit pa si J. Lord at inihanda na nga lamang ang sarili sa pag-alis nila. Kasalukuyang nagluluto nga ng merienda na banana cue si Rosenda nang maramdaman niya ang presensya ni Richard sa kanyang likuran. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Natigilan siya at hindi nakagalaw. Oo. Paborito rin kasi ito ni J. Lord, banana cue. Napakagatlabi si Rosenda nang maramdaman ang ilong ni Richard sa kanyang buhok. Ang bango ng buhok mo, Rose. Anong shampoo gamit mo? Masubukan nga. Pinigilan niyang matawa. Parang may nagwala sa kanyang tiyan nang dahil sa pagtawag sa kanya ni Richard. Richard, ano bang ginagawa mo? Busy ako sa pagluluto. Rosenda, gusto kong maging buo tayo.
Parehas naman tayong single kaya gusto kong bigyan ng second chance ang pagmamahala natin. Huminga ng malalim si Rosenda. Pinatay ang stove at hinarap nga si Richard. Nagkatitigan nga ang dalawa. Napagtanto nga ni Rosenda na mahal pa rin niya ang dating kasintahan sa kabila ng lahat. Na kahit na nagkalayo sila, ito pa rin ang laman ng puso niya kaya hindi niya magawang makipagnobyo o magmahal ng iba. Katunayan, ang mabilis nga na pagtibok ng kanyang puso, ngumiti si Rosenda. Gusto ko ang question mo. Bigyan natin ng second chance ang isa't isa. Kinagawa ko to para kay J-Lord. Dahil ayokong maramdaman niya ang lungkot noong hindi pa niya nakilala ang kanyang ama. Hinaplos ni Richard ang pisngi ni Rosenda. May gusto pa akong mangyari pero alam ko na hindi ka pa handa. Nalito si Rosenda sa sinabi ni Richard. Anong ibig mong sabihin? Nangingiti nga na umiling ang lalaki. Hayaan mo na yon. Nga pala, gustong makita ni Mom si J-Lord at gusto ka rin niyang makausap kung ayos lang sa'yo. Sasagot sana si Rosenda pero narinig nila ang boses ni J-Lord. Mama, ano pong merienda natin? Pupungas-pungas na lumabas nga ng silid si J-Lord. Kagad na umalis si Rosenda sa harapan ni Richard. Siyempre nagluto ako ng paborito mong banana Q. Tara kain na tayo. Kagad na inihandangan ni Rosenda ang banana Q sa mesa. Excited na umupo si J-Lord at pinagsaluhan nila yon. Papa, nasan po sina mama at papa niyo po? Yung lolo at lola ko po. Natigil nga sa akmang pagsubo si Rosenda nang marinig ang tanong niya na yon. Napatingin siya kay Richard nang umuya muna bago sumagot. Si lola mo ay patay na. 3 taon nang nakakaraan pero si lola mo nasa bahay lang. Nananahi siya sa bahay. Yun ang libangan niya dahil matandaan na rin ang lola mo. Hindi akalain ni Rosenda na patay na si Romel. Malakas pa ito noon at gusto siya nito para kay Richard. Pero alam niyang may sakit ito. Ganun talaga ang buhay. Namatay na pala si Tito Romel. I'm sorry to hear that. Nakayuko nga ang ulo ni Richard. Oo, nagkaroon ng komplikasyon ng sakit niya. Simula noon naging malungkutin na si Mom. Hilingan ni Dad noon na gusto kanyang makita at ang anak natin pero hindi kita nahanap. Napatangong-tango na nga lamang si Rosenda at parang nakaramdam siya ng guilt pero wala naman siyang magagawa. Pwede ko bang makita si Lola, Papa? Napatingin sa kanya si Richard. Alam ni Rosenda na hindi nga kayang sagutin yon ng lalaki. Hindi naman pwedeng sabihin ni Richard ang sitwasyon nila ni Minda dahil hindi rin yun maintindihan pa ng bata. Oo naman, pwede mo makita ang lola mo. Tiyak na matutuwa yun sa'yo. Nagtatatalon sa tuwa nga si J-Lord. Napatingin naman sa kanya si Richard at ngumiti. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin dito Hayaan mo bibisitahin kita rito. Pangako babawi ako sa mga tulong mo sa amin, J-Ann. Paalam nga ni Rosenda sa matalik na kaibigan. Ano ka ba? Wala yun. Kaibigan kita kaya dapat lang na nagtutulungan tayo, di ba? Ngumiti si Rosenda. Napakabait talaga nito. Lumapit nga si J-Lord at niyakap ang ninang. Niyakap din pabalik ni J-Ann ang inaanak. J-Lord, magpapakabait ka ha. Huwag mong bibigyan ng sakit sa ulo si mama at papa mo. Mag-aral ka ng mabuti. Bilin nga ni J-Ann. Tumango-tango naman ang cute na bata. Kinuha na nga ni Richard ang 2 malaking maleta nila na naglalaman ng kanilang damit at nagpaalam na nga si J-Ann. Sandali lang, Rosenda. Tumigil sa paglalakad si Rosenda at hinarap nga ang kaibigan. Masaya ako para sa'yo. Tamang desisyon mong bigyan ng pangalawang pagkakataon si Richard. Dahil nakita ko naman kung gaano niya inalagaan si J-Lord. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. Natawa na nga lamang si Rosenda. Tama ka nga, J-Ann. Masaya ako dahil masaya rin si J-Lord. Nakasama ang kanilang ama. Medyo kinakabahan lang sa pagkikita namin ng ina ni Richard.
Tinapik ni Jean ang kanyang balikat. Ano ka ba? Huwag kang ang kabahan dyan. Saka, sabi mo naman 'di ba na gusto kang makausap ng ina niya. Malay mo hihingi ng tawad. Sana nga Jean. Dahil kung ahad lang siya, ipaglalaban ko na si Richard. Sigalis na ako Bumisita ka ron para makita mo naman yung kondo. Anak, sosyal, pakondo-kondo ka na Natawa na nga lamang sila pareho. Kumaway na si Jean. Siya naman ay dumiretso na nga ng sasakyan. Ang ganda po ng bahay, Papa! Napangiti naman si Richard sa sinabing yun ni Jaylord nang makapasok sila sa kondo. Nagpunta ang anak sa sofa at nagtatatalon. Malambot daw kasi. Napatingin si Richard kay Rosenda na nakangiti habang pinagmamasta ng anak. Napatingin ang babae sa kanya at ngumiti. Lumapit ito sa kanya. Maraming salamat dahil napasaya mo si Jaylord, Richard. Ngayon ko lang siya nakita ng ganito kasaya. Tinitigan na Richard si Rosenda. Sa hinaplos ang pisngi. Kay bilis ng tibok ng puso niya. Nang mga sandaling yon, parang gusto niyang halikan ang mapupulang labi nito. Ginagawa ko to para sa'yo. Ginagawa ko rin to para kay Jaylord. Gusto ko maibigay sa kanya ang buhay na hindi niya naranasan dahil nagkalayo tayo. Babawi ako sa mga panahon na hindi tayo nagkasama. Biglang may liwanag nga silang nakita. Napatingin sila doon. Kinukuhanan pala sila ng litrato ni Jaylord. Ang ganda niyo pong tignan, Mama, Papa. Sana kanyan po kayo lagi. Mahal na mahal ko po kayo. Sabay silang sumagot sa sinabi ng bata. Tatanungin sana ni Richard kung pwede ba na maging sila pero biglang tumunog ang cellphone niya. Inginuso nga ni Rosenda ang cellphone na nasa center table. Sagutin mo na, baka importante yan. Saad naman ni Rosenda. Kinuha nga ni Richard ang cellphone sa center table. Ang kanyang inang tumatawag. Sinagot niya ito. Pinuntahan naman ni Rosenda si Jaylord at pinagsabihan dahil kanina pa nga ito nagtatatalon. Mom, napatawag po kayo. Nandiyan na ba si Rosenda at Jaylord? Alam na kasi ng ginang na lilipat ang kanyang mag-ina sa kondominium. Mukhang sasabihin ni Minda ang tungkol sa dinner kasama sina Jaylord at Rosenda. Opo ma'am, bakit po? Tungkol ba to sa dinner? Oo, tama ka anak. Gusto ka nilang makita. Kaya kung binsihin mo si Rosenda na mag-dinner dito sa bahay, salamat nak. Actually, ayos na sa kanya na magkita at magkausap kayo. Pupunta po kami dyan mamaya. Maraming salamat anak ha. Gustong gusto ko nang humingi ng tawad sa kanya. Pumiyok pa ang boses ng ina. Napangiti siya. Kanina pa napapansin ni Rosenda ang pasulyap-sulyap sa kanya ni Richard. Mukhang naghahanap ito ng tiyempo para sabihin ng totoo nga nitong gustong sabihin. Richard, may problema ba? Kanina ko pa napapansin na napapasulyap ka sa akin ang tahimik mo ngayon Huminga ng malalim si Richard. Tumawag si Mom kanina. Iniimbitahan ka na mag-dinner. Ngumiti si Rosenda. Siguro, ito na nga ang tamang panahon para magkaayos sila. Nangginang lalo na ngayon, naayos na nga sila ni Richard. Oo naman, pupunta ako. Walang dahilan para hindi ako pumunta. Matagal na panahon na yun, Richard. Hindi naman pwede habang panahon na magalit ako sa iyong ina. Ngumiti lamang si Richard sa kahinawakan ng kanyang kamay. Magana lamang na kumakain si Jaylord. Tinuruan ni Rosenda ang anak na huwag makisawsaw sa usapan ng iba. Maraming salamat. Tiyak na matutuwa si Ma'am kapag nakita ka lalo na si Jaylord. Pinalingan nga ni Richard ang bata na maganang kumain. Jaylord, gusto mong mamit si lola mo? Oo naman po, gustong gusto. Huminga ng malalim si Rosenda nang pumarada nga ang sasakyan ni Richard sa tapat ng bahay ng magulang nito. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay. Tinignan nga niya ito. Kinakabahan ako, Richard. Napangiti nga si Richard sabay hinawakan ng kamay niya. Huwag kang kabahan. Hindi naman nangangain ng tao si Mama.
nananabunot lang ng buhok. Natawa si Rosenda sa katinapik ito sa braso. Sira, hindi ko lang maiwasang kabahan dahil magkikita ulit kami. Mama, ito po bang bahay ni na Lola? Ang ganda po. Napatingin sila kay J-Lord na nakatanaw nga mula sa bintana. Nasa backseat ang bata, manghang-mangha ito sa nakikita. Oo, ito nga anak. Tara na sa loob. Tiyak na hinihintay na tayo ni Mom. Lumabas na nga sila ng sasakyan. Umikot naman si Richard para pagbuksan ng anak. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Rosenda at sa kabila naman ni J-Lord. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam niya dahil sa magkahawak kamay nila ni Richard. Lumakas ang kanyang loob. Good evening, Rosenda. Halika, maupo kayo. Yun kaagad ang bati ng ina ni Richard pagpasok nila sa loob ng dining area. Napatingin si Minda kay J-Lord na mataman din naman na nakatitig sa lola. Lumapit ito sa kanila. Ito na ba ang apo ko? Ang laki na niya. Sayang, hindi ko nakita ang paglaki mo pero ayos lang. Ang mahalaga, makakasama na kita ngayon. Opo, siya nga po pala tita, magmano ka sa lola mo J-Lord. Lumapit naman si J-Lord sa ginang at nagmano. Magandang gabi po, Lola. Alam niyo ba, gustong gusto ko po kayong makita. Mabuti na lang po pumayag po si Mama na makita kita ngayon. Napatingin sa kanya si Minda at ngumiti. Maraming salamat sa pagpunta rito, Rosenda, dahil nakilala ko si J-Lord. Ngumiti si Rosenda. Oo, nagkamali ang ina ni Richard, pero ayaw niyang ipaghait rito si J-Lord lalo na at gusto ring makita ng batang lola nito. Wala pong anuman. Gusto ko rin po na makilala ni J-Lord ang lola niya. Mama, gutom na po ako, kain na po tayo. Pwede, ang sasarap po ng pagkain eh. Nagtawanan nga sila dahil sa sinabing yun na J-Lord. Nagaya na nga ang ginang na kumain sila. Tumabi si J-Lord sa lola nga nito, pumulong sa kanya si Richard at inuso ang maglola. Nag-uusap kasi ang mga to at nagtatawanan. Salamat pinasaya mo si Mom. Ngumiti si Rosenda. Ayos lang yun, ano ka ba? Tapos na yun at gusto kong magsimula kasama kayo. Matapos nilang kumain, nagpresenta si Rosenda na siyang maghuhugas nga ng pinggan. Wala kasing katulong ang ginang. Twice a week ay nagpupunta roon na kapitbahay para maglinis at maglaba. Humalik na nga sa pisngi niya si J-Lord. Matulog ka na, okay? Mamamasyal tayo bukas. Pinangako kasi kanina ni Richard na mamamasyal nga sila bukas. Oo naman po, Mama. Good night po. Humalik rin sa pisngi ni Rosenda si Richard. Good night. Hintayin na lang kita sa kwarto. Tumango na nga lamang siya at nagsimulang maghugas ng pinggan. Nagpatingin nga siya kay Minda dahil nakatayo lamang ang ginang sa gilid. Ngumiti nga si Rosenda rito. Hindi pa po kayong magpapahinga, tita? Umiling ang ginang. Lumapit ito sa kanya. Gusto sana kitang makausap Rosenda, tungkol sa nangyari noon. Yung binala kong paghiwalayin kayo ni Richard. Patawarin mo ko. Nung mga panahon na yun, masyado akong gahaman sa pera. Kaya gusto ko sa mayaman magpaksal si Richard, pero na-realize ko na mas importante ang mga bagay na gusto mo kaysa sa pera. Katulad ng pagmamahal. Alam mo ba na hindi nagawang magmahal ni Richard simula nung umalis ka? Nasabi nga po niya sa akin. Yun nga din po ang dahilan kung bakit inilihim ko na anak niya, si J-Lord, dahil baka may pamilya na siya. Akala ko, nakatuluyan niya, si Natalie. Ayokong masaktan ng anak ko. Kita niya ang pag-iyak ng ginang. Simula nung umalis ka, naging malungkutin na si Richard. Pero nakabawi naman siya. Mapapatawad mo ba ako? Ngumiti si Rosenda at hinawakan ang kamay ng ginang. Oo naman po, tita. Pinapatawad na kita. Saka bago ako pumunta dito, napatawad na kita. Magsimula po tayo ulit kasama sina Richard at J-Lord. Ngumiti ang ginang. Pwede bang mama na lang itawag mo sa akin? Pero kung hindi ka naman komportable, pwedeng soon. Napangiti si Rosenda. Gusto niya yon. Oo naman po, mama. Nang mga sandaling yun,
ay gumaan ang pakiramdam ni Rosenda. Nakangiting bumalik si Rosenda sa silid kung nasaan sina Richard at Jaylord. Pagpasok niya, nakahiga sa kamang magama, mahimbing na natutulog ng kanilang anak. Napatingin nga sa kanya si Richard. Naupo si Rosenda sa gilid ng kama. Maluwang naman kasi. Kamusta ang pag-uusap niyo ni Mom? Hinawakan niya ang kamay ng lalaking minamahal. Nag-ayos na kami. Humingi siya ng tawad sa akin, ang gaan pala sa pakiramdam kapag wala ka ng galit o tinatanim na kung ano sa isang tao. Hinigpitan naman ni Richard ang pagkakahawak ng kanilang kamay. Masaya ako dahil nag-ayos na kayo ni Mom. Yan ang gusto kong mangyari noon pa man. Tabi ka sa akin? Tumabi si Rosenda kay Richard. Niyakap siya ng lalaki at hinalikan sa pisngi at leeg. Napadaing siya nang hawakan nito ang sensitibong parte ng kanyang katawan. Akmang itataas na nga ng binata ang damit ni Rosenda nang pigilan niya ito. Saka nginuso nga si Jaylord. Baka magising ang anak natin, Rich. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Ngumuso si Richard. Miss na kita. Sa kabilang kwarto na tayo, please. Gusto kitang masolo eh. Natatawa na nga lamang si Rosenda. Saka tumango. Sige na nga. Pagbibigyan kita. Baka tigang ka na. Natawa na nga lamang ng mahina si Richard. Bumaba si Richard ng kama at binuhat siya. Saka dinala sa kabilang kwarto. Nang gabing yun ipinaramdam nila ang pagmamahal sa isa't isa. Nagising si Rosenda na wala na nga sa tabi niya si Richard. Bumangon siya at lumabas ng silid. Napaawang ang labi niya nang makita ang mga petals sa hallway. Hanggang sa bungad ng dining area ay may mga petals kaya kumunot ng noo nga si Rosenda. Anong meron? Bakit may mga petals? Tanong pa nga nito. Napatakip na nga lamang siya. Nang bibig nang makita ang dining area. May breakfast at dessert na rin sa mesa. Napatingin si Rosenda sa lalaki na nasa gilid na walang iba kundi si Richard. Ano to? Breakfast date? Natatawang tanong ni Rosenda. Lumapit si Richard sa kanya at tinawakan ang kanyang kamay. Iginiya nga siya sa mesa, sakay pinaghila ng upuan. Yes, para may iba naman diba? Kung may lunch at dinner date, may breakfast date din. Kinindatan siya ni Richard. Napangiti na nga lamang siya. Kinikilig siya sa ginawa nito at sobrang effort talaga. Wala pa rin ipinagbago. Nang simula na silang kumain, pumasok ang maglola sa hapagkainan. Good morning, Ma. Kain na po tayo habang mainit-init pa. Ngumiti ang ginang sa kanaupo sa mesa. Napakunot ang noo nga ni Rosenda dahil parang inaabot nga sa likod ang anak. Ma, ang katipo ng likod ko pwedeng pakamot? Tumayo si Rosenda at nilapitan si Jaylord. Tumalikod naman ang bata. O saan ang makate? Tito? Nabitin ang sasabihin ni Rosenda. Nang mabasang nakasulat sa likuran ng damit ni Jaylord. Will you marry me? Yun ang nakasulat. Napatingin siya kay Richard nang nagtataka. Napaatras at naitakip na nga lamang ang kamay sa kanyang bibig nang makitang nakaluhod ang lalaki sa kanyang harapan. Alam ko na hindi pa tayo, pero gusto ko nang mag-propose dahil gusto na kitang maging asawa. Excited na nga akong ipagamit ang apelyido ko sa iyo eh. Tumula ang luha ni Rosenda. Anong hindi pa tayo? Nung pumayag akong bigyan ng second chance ang lahat, tayo na nun no? Hayaan mo na yun. Oo naman tinatanggap ko ang proposal mo. Inilahad nga niyang kamay sa lalaking minamahal habang lumuluha. Ngumiti si Richard sakay sinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Pumalakpak si Aminda at Jaylord. Lumapit ang binata sa kanya. Sakay napit ang kanyang bewang. Mahal na mahal kita, Rosenda. Excited na akong makasama ka sa pagtanda. Mahal na mahal din kita, Richard. Excited na akong pakasalan ka. Kinabig nga siya ni Richard at binigyan na puno ng pagmamahal na halik sa labi. Makalipas nga lamang ilang buwan, sa wakas ikinasal na nga sila sa hinaba-haba ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy.
At wala na nga silang mahihiling pa. Lalo na nang biniyayaan pa nga sila ng dalawa pang cute na anak at masasabi na ngang one big happy family na sila ngayon. Sobrang saya nga nila at lahat gagawin nila para protektahan at mahalin ang kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Richard at Rosenda. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Fe Navares, Aro Matayra, Torres Brigida, Presbyteros Rose, Helen Morillo, Carmelita Mendoza, Capricorn Girl, Estelita Mahia, Elsa Salom, Evangeline Zamora, Epifania de Ocares, Honey Austria, Jessica Vargas, Liliano Bebe, Eli Evangelista Anderson, Virginia Villarte, Elvie Candontol, Jelly Tampos, Menching Doro, Maria Elena Barosa, Mary Jule, Flora Cabrera, Celito Bulawan, Ana Flor Saico, Romana Gorospe, Marcelita Canseco, Rosemary Vasquez, Lisa, Eli Evangelista, Merlin Bilbar, Augustus Rafanan, Elsa Opiane, Enely Salgado, Marilu Abad, Mercedita San Jose, Ann Mariano, Goldfinger, Lerma Calvento, Rebecca Tezuka, Aljon Fajardo, Merly Lynn, Lee Elizabeth Francisco, Maria Fe Maguliado, Christina, Christian, Mary Tauring, Vivian Lising, Tarsita Smith, Pasita Eleazar, My Vlog TV, Imelda Forteza, Camindanao, Kidim Tez, Sonia, Dante Aguilar, Carmencita Falcon, Zenaida Porter, Zema Mendihe, Nori, Melanie Maglasin, Presbyteros Rose, Leonila Siochi, Annie Hoson, Honey Austria, Senenor Zame, Emily Borak, Aurora Matarul, Geraldine De Jesus, Ana Escanilia, Angeles, Crisanta de la Cruz, Ana Victoria, Marcangelo, Goldfinger, Geraldine, Alexa, Rogelio Magtibay, Norabel Evans, Jessica, Richel Solonio, Norabel, Prescavilla Havana, Benigna Delicana, Aurora Matarul, Norabel, Crisanta de la Cruz, Rebecca, Batang Ibunan, Milagros, Lucia Baldo, Cleo Waling, Dolly Bedonia, Lolita Sikat, Avelina Bores, Josephine Abatayo, Rose Martinito, Mabel Sabug, Annie Hoson, Lorna Aguba, Emma Ruth Peniro, Maria Girly Gakutan, Elia Evangelista Anderson, Editha Tiksay de Vera, Catherine Manadero, Veronica Dimaano, Dolly Bedonia, Marites Nitura, Rosemary Floranda, My Vlog TV, Camindanao, Emelda Rico Hermoso, Ana Victoria, Emily Kinlog, Vane, Ellie Joy Perez, Bianca, Annie, Angelina Bondok, Barry from Canada, Rosario Saludsod, Ellie Manalili, Rosita Ayam, Presbyteros Rose Ostonalito, Rolly Collado, Goldfinger, Polly Barangas, Joe Viernes, Liliano Bebe, Emerin Siana, Josefina Mangahas, Mary Rose Gumahin, Arlene Rival, Flor Cabrera, Army, Anita Hernando, Emilia Tiam, Marilu Abad, Nena Ano, Lori Galaxy, Ana Victoria, Epifania Deo Caris, Ram Dev, Ann Mariano, Rosalina Herrera, Joby Hernandez Butimel, Leonisa Zotes, Flora Gumisad, Ami Regalado, Erlinda Lencioco, Elsa Opiane,
Marie Cristal Hilario, Maribel Gitao, Rose Martinito, Wena, LV Candontol, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless everyone.